Mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat, mga giliw kong sumusubaybay. Ngayon ay nasa ikaapat na araw na tayo sa buwan ng Oktubre at ginugunita natin ngayon ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi. Sino ba si San Francisco ng Assisi? Bakit gano'n na lang ang pagkakilala sa kanya ng simbahan? Alam natin na si San Francisco ay galing siya sa mayamang pamilya. Ngunit sa kanyang pananampalataya na laman niya at na pagnilayan niya na ang pamumuhay ng simple at ang pamumuhay ng may kababang loob ay siyang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. At sa dahilan na yon ay kanyang sinagot ang panawagan sa kanya ng Panginoon na kanyang ayusin ang simbahang nasisira. At sa pamumuhay ni San Francisco, maraming mga tao na naging nagalak at sumunod sa kanyang pananaw. Ang pagkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos ay kailangan mamuhay ng may kababaang loob, mamuhay ng may pakikipagkapwa, at mamuhay ng nagiging totoo sa Ebanghelyo. Sa kasalukuyang panahon, maraming mga tao ang sumunod sa yapak ni San Francisco ng Assisi at maraming mga religious congregation na mga Franciscano na namumuhay rin ng simple, namumuhay ng mayroong katapatan sa Ebanghelyo at namumuhay na nagiging saksi sa paghahari ng Diyos. Sa araw na ito, ating ipanalangin na naway gabayan tayo ng Panginoon at maging katulad din tayo ni San Francisco na maging kontento lang sa kung ano ang mayroon tayo. Ngunit sa likod nun ay ang pagtitiwala sa Diyos at pagiging tapat sa Ebanghelyo, pagiging saksi sa pag-ibig at paghahari ng Diyos. Sa araw na ito mga kapatid, araw ng Lunes, ika-27 linggo sa karaniwang panahon, ang ating pagninilay ay kinuha natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 37. Isang dalubhasa sa kautosang Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas sa kahihiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinirang siya ng mga tulisan, hinarang siya
ng mga tulisan. Kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudeo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na padaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito. Binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binindahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Hito, alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik." At nagtanong si Jesus, "Sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan?" "Ang taong tumulong sa kanya," tugon ng abogado. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Sige, ganun din ang iyong gawin." Mga kapatid, napakaganda ng ating pagbasa sa araw na ito. Napakaganda din ng mga isinilaysay sa atin ni San Lucas. At kung balikan natin ng kaunti, narinig natin ang diskurso na kung saan may isang taong nagtanong kay Jesus kung ano ba ang dapat gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. At nang tinanong niya ito kay Jesus, sumagot naman si Jesus sa kanya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso." Sabi ng bata, sabi ng lalaki, "Buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Napapansin natin ang nagtanong ang batang ito, ang lalaking ito kay Jesus. Sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng pagbalik sa kanya ng kanyang katanungan. Sabi ni Jesus, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo doon?" At siguro para sa akin, ang lalaking ito ay marahil alam niya kung ano ang kautusan at alam niya kung ano ang magandang gawin at ano ang mabuting gawin. Kaya nang tinanong siya ni Jesus, nasagot naman niya ito ng tama. Kaya nga, nang maisagot niya ang kanyang katanungan, sabi ni Jesus sa kanya, "Tama ang sagot mo. Gawin mo iyon at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan." At siguro medyo nag-aalinlangan itong lalaking to. Bago siya umalis, may isa pa siyang katanungan. Marahil ito ay nagdala sa kanya ng kalituhan. Kaya nga sabi niya, "Panginoon," sabi niya, "sino ba ang aking kapwa?" At sinagot ito naman ni Jesus ng napakagandang larawan. Sabi ni Jesus, may isang tao na hinarangan at binugbog at
malapit nang mamatay sa sobrang bugbog sa kanya. At sa panahong yon, habang nakahandusay ang lalaki, may dumaang pari. So ang ginawa ng pari ay umiwas siya ng daan. At pangalawa, may dumaan ding isang Levita. Nang madaanan niya ang taong itong nakahandusay, ay umiwas din siya ng daan. At sa pangatlo, ay may isang Samaritano na dumaan. Ano ang kanyang ginawa? Binuhusan niya ng langis at ng alak ang sugat ng taong ito at binindahan. At hindi lang yon, dinala niya sa bahay pagamutan. At sinabihan niya pa ang nagbabantay doon. Sabi niya, kung kulang pa yung kanyang ibinigay na pilak, babayaran niya lang sa kanyang pagbabalik. Kaya sabi ni Jesus, sa palagay mo, sino ba sa tatlo ang nagpapakita ng naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Sagot naman ng bata, yung pangatlo. Para sa akin mga kapatid, sa ating buhay bilang mananampalataya, bilang alagad at bilang naniniwala kay Kristo, sino lang ba sa atin ang hindi naghahangad ng buhay na walang hanggan? Ako, bilang pari, ay naghahangad din. Kayo, tayong lahat ay naghahangad din ng buhay na walang hanggan. Marahil marami sa atin ang nag-iisip na makamit lang natin ang buhay na walang hanggan kung nagbabasa lang tayo ng banal na kasulatan. Marahil ang iniisip lang natin na makamit natin ang buhay na walang hanggan kung tayo ay mataimtim na sumusunod ng ating mga tungkulin sa pananampalataya, gaya ng pagsisimba, gaya ng pagbabasa ng Biblia, gaya ng pagsasanto rosaryo, at gaya ng paggawa ng kung anuman ang ating mga tungkulin na inuutos sa atin ng ating simbahan o kung anumang grupo ang mayroon tayo. Ngunit, napakaganda ng binigay sa atin na kasagutan ng lalaking ito na siya mismo ang nagtanong kay Jesus. Ano ba ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? At siya mismo ang nakasagot nun. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Para sa akin mga kapatid, dito lang pinapakita sa atin ni San Lucas na ang pagmamahal sa Diyos ay hindi natin pwedeng ihiwalay sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Ang pagiging tapat sa Diyos ay hindi rin natin pwedeng ihiwalay sa pagiging tapat sa ating kapwa. Bilang tao, ang lalaking iyon ay nagtanong, sino ba ang aking kapwa? Marahil tayo rin ay nagtatanong din sa ating sarili, sino ba ang aking kapwa? Posible lang ating maisagot ay yung mga taong gumagawa ng mabuti o kabutihan sa atin, yung mga taong malalapit sa atin, posible yung ating kamag-anak, posible yung ating naging kasama sa trabaho, yung ating kakilala, yung ating mga padrino, yung ating mga tiyuhin, at yung mga taong malalapit sa ating puso. Posible yun lang sila ang kinikilala nating ating kapwa. Pero ang gusto lang ipaabot sa atin, mga kapatid ng ating ebanghelyo, na yung kapwa ay yun yung mga taong kung pwede lang ay hindi natin kilala.
Yung ating kapwa, yun yung mga taong nangangailangan ng ating tulong. Yung ating kapwa, yun yung mga taong hindi kilala sa komunidad. Yun yung mga taong walang boses. Yun yung mga taong nagdurusa. Yun yung mga taong hindi natin kaano-ano. At higit sa lahat, yun yung mga taong walang kakayahang magbayad sa kung anuman ang pwede nating itulong sa kanila. Alalahanin natin mga kapatid na ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal din sa kapwa. At ang pagmamahal sa kapwa ay siyang pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Diyos. Pag nilayan natin ito ng mabuti, lalong-lalo na sa ating araw-araw na pakikisalamuha sa ating buhay, sa ating trabaho, sa pagtupad natin sa ating tungkulin bilang mga magulang sa ating mga anak, at ang mga anak sa kanilang tungkulin sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, at sa kanilang mga kapatid at mga magulang din. Paano natin na ipahayag ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikipagkapwa, sa pamamagitan ng ating pagpapatibay ng ating relasyon sa bawat isa. Naway sa ating pakikisalamuha, gaya ng sinabi ko, sa ating buhay araw-araw. Saan man tayo, anuman ang estado ng ating buhay, anuman ang ating posisyon at tungkulin sa ating komunidad. Naway, gumawa tayo ng paraan na sa simpleng paraan ay ating maipadama, ating maipahayag ang ating pagiging tapat at ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagiging tapat sa ating kapwa at pagtupad ng ating mga tungkulin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pakikinig, at pagtulong sa mga ito, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng ating tulong. Para sa akin, yun yung isang napakaklarong paraan upang sa gayon ay ating makamtan ng may buong tiwala ang buhay na walang hanggan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, maraming salamat sa lahat ng mga biyayang ibinigay mo sa amin. Maraming salamat sa patuloy mong paggabay kahit sa mga panahon na kami ay nag-aalinlangan, kahit sa mga panahon na kami ay hindi marunong makinig, sa mga panahon na hindi kami marunong tumingin at tumugon sa pangangailangan ng aming kapwa, ng aming kapatid. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang. Naway bigyan mo pa kami ng buong kalakasan upang sa gayon ay aming maipadama at madama ang iyong buhay na presensya sa aming komunidad sa pamamagitan ng aming pakikisalamuha sa aming kapwa. Hinihiling namin lahat ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.